Sa wakas nga guys ay maisa katuparan ko na yung palaging nire-request ng aking asawa na gawan ko daw siya ng tinatawag dito na tahini bread. So dahil nga wala naman tayong problema pagdating sa mga request na yan, kaya tara gawin na natin. Dito nga ay gumamit ako ng 1 cup of warm milk, 1 tablespoon of dry yeast, and 1 tablespoon of sugar. Hinalo ko lang ito ng mabuti guys, pagkatapos ay tinakpan ko siya ng mga 5 minuto hanggang sa mag-bloom na nga ito. So after 5 minutes guys ay ito na nga yung kanyang hitsura. Dito naman sa kabilang banda guys ay naghanda na ako dito ng 3 cups ng all-purpose flour, 2 tablespoon of butter, and then half cup ng ating cooking oil. And then binuhos na natin dito yung ating tinimpla kanina guys na pangpaalsa. Tsaka natin siya haluin. So hinalo ko lang siya gamit yung ating kutsara. Dahil nga medyo basa pa ito guys kaya nagbuhos tayo dito ng paunti-unti na harina. So bali mga half cup ng harina yung ating nadagdag dito. Tsaka ko siya minasa guys hanggang sa makabuo nga tayo ng dough. So nung nabuo na nga natin itong ating dough ay kumuha muna tayo ng pangtakip dahil nga paalsahin muna natin itong ating dough sa loob ng 1 oras. So habang maghihintay tayo ng 1 oras, gagawin muna natin yung ating napakasimple at napakadali lang naman itong ating pangpalaman. So dahil nga tinatawag natin itong tahini bread, so gagamit tayo ng tahin kung tawagin namin dito or tahini. So, yung ating mga ingredients lang talaga dito ay tahini at saka sugar. So, bali 1 cup ng tahin at saka 1 cup ng sugar, white sugar yung aking ginamit dito. And then, i-mix-mix mo lang siya ng mabuti. At makalipas ngang 1 oras ay ayan, umalsa na nga itong ating dough. Kaya, pina-punch-punch muna natin dyan para lumabas yung kaniyang gas or yung hangin ba. And then, nilagay natin siya dito para komportable tayong gumawa nitong ating tahin bread. So, kinat ko lang ito guys ayon sa laki na gusto ko. So, marami-rami din yung aking nagawa nito guys. So, ayun na nga guys, matapos ko nga siyang mahiwa ng ayon sa laki na gusto ko, so finorm na natin siya ng pabilog. So, next naman natin ginawa dito guys ay ang pag-flatten itong ating dough gamit nga itong ating rolling pin. Pagkatapos ay maglagay lang tayo dito ng 1 kutsara ng tahin and then spread lang natin dyan sa ating dough. Pagkatapos naman ay i-roll na natin nga itong ating tinapay. At nung maubos ko na nga lahat lagyan ng palaman ay ayan, takpan muna natin ito guys ng 30 minutes. Pas nga ang 30 minutes ay ito na nga itsura. Kumuha tayo ng isa dyan guys and then dahan-dahan natin siyang binatin kagaya niyan. So same pa rin yung proseso guys hanggang sa matapos na nga lahat. And then next natin ginawa dito guys ay gumamit lang tayo dito ng egg yolk. At gamit nga itong ating brush ay binrush natin siya dyan sa ating tinapay. And then pagkatapos naglagay ako dito ng sesame seeds. After ko ngang malagyan lahat ng sesame seeds ay binake ko siya sa 180 degrees Celsius sa loob ng 25 minutes. After 25 minutes, ayan guys, luto na nga itong ating tahini bread. So ayan lang. Thank you for watching.